Eto na nga ang pinakamalayo kong home service mga boss. Napuntahan nga namin ang lalawigan ng Zambales, bayan ng Castillejos, upang ayusin itong dalawang motor na Aerox. Isang buwan na nga ito nakatambak. Ang problema nito kapag ginagamit, bigla na lang humihinto yung makina. Pero may kuryente naman ang motor. Kaya ang ginagawa, para umandar lang, on and off lang ang susian, and then push start at aandar na siya ulit. Pero ngayon, hindi na talaga nag-i-start. Wala namang error, pero kapag pinupush start, ganito lang mga boss. Ayan. Kapag ganito ang problema ng motor ng mga customer ko, sinisilip ko yung ikot ng magneto. Dito ako magbabase kung saan ako mag-troubleshoot at kung may papalitang pyesa. Ito yung pamamaraan ko, sinishare ko lang sa inyo. Syempre naman, may kanya-kanya tayong diskarte. So check natin. So nakakaikot siya mga bossing. Nakakaikot siya. 360 degrees. Ibig sabihin malakas at may karga ang battery. Hindi rin sira ang stator coil. Wala ring sunog ang socket ng stator at ECU. Ngayon magdo-double check tayo sa voltahe ng battery. Double check muna natin yung kanyang battery kung ilan na yung voltahe dito. Okay, so meron siyang 12.30. So mga getong voltahe mga boss, kayang-kaya pa sana na ito paandarin yung motor. Kaso nga lang, kapag pinapost-start natin mga boss, ayaw umandar yung makina. Kaya naman, sinilip ko yung ignition coil kung naglalabas ng kuryente. Tingnan yung spark mga boss. So meron diba? So mga ber. Ayan. Isa pa. Okay. Ang sunod kong sinilip yung spark plug cap. Hindi marumi at walang kalawang. Ibig sabihin, hindi ito ang problema. Sunod ko ang sinilip itong spark plug. Napansin ko nga ang dulo, pudpud na. Kaya naman, isa ito sa mga dahilan kung bakit bigla na lang tumitirik itong Aerox. Dahil home service at sobrang layo pa ang aming pinanggalingan, lahat ng possible cause kung bakit tumitirik itong motor ay aking aalamin. Hindi naman siguro masama kung magpapalit ng pyesa. Lalo na kung napaliwanag mo sa customer na yung pyesang tinutukoy mo ay sira na. Tulad nitong CKP sensor kung saan ito ang bagong kabit sa motor niya. Mga ilang araw pa lang ito na-install pero ngayon may problema na. Bagong-bago na ito mga boss. Wala pa tong 2 linggo. Okay, so on natin mga bossing. Ayun. So mayroon siyang umilaw. Merong umilaw mga boss. Okay, so whole 3 tsaka pulser. Importante yung pulser mga boss kasi yung pulser yan yung magpapaandar sa ating motor. Yan yung mag-trigger para lumabas yung kuryente sa ating ignition coil. So check natin. Dapat kasi mga boss pag on natin, walang iilaw ni isa dito sa LED nating device. Pero dito mga boss meron. Ayan whole 3 tsaka pulser. So check natin yung ibang sensor mga boss. Kapag tinusog ko ng magnet, dapat iilaw, tapos pag release ko dapat mawawala yung ilaw. Ayun, naiiwan yung ilaw mga boss. Ayun naiiwan siya. Dito daw sa kabila, tusukin natin. Ayan. So nawawala yung ilaw pero hindi naman bumabalik, no? Matapos ko matest itong CKP sensor kung saan ito yung nakakabit sa kanyang motor. Ngayon, ipapakita ko sa kanya na itong ipapalit ko working at garantisado. Check natin kung ito rin ba ay okay. Kung wala rin problema mga boss, baka naman. Kasi nga aftermarket ito, possible na mayroon din itong problema. Okay? So, i-check natin to mga boss. So, dapat pag on ko, walang iilaw dito sa apat na LED. Kapag may umilaw, pwedeng umandar tong CKP sensor, pero yun nga, hindi natin alam kung kailan siya titirik, mamamatay, aandar, titirik, aandar, titirik, aandar. Okay? So di natin alam. Pwede naman siyang umandar, aandar naman siya mga bossing, kaso nga lang in the future magkakaroon siya ng problema. So on natin, dapat walang iilaw. Ayan. Mga boss yung sensor niya. Matapos ko matest itong sensor na aking ipapalit, nag-double check ako sa wiring ng CKP sensor kung may putol itong harness or wala. Dahil nakakadalawang sensor na to si Idol, hindi pa rin tumino yung motor niya. Galing dito sa socket hanggang dito sa ECU.
connected yung wire na to. Okay, so set natin sa continuity. Okay, check natin. Ayan. So dapat may reading yung ating multimeter at tutunog. So, ibig sabihin walang problema yung white na may lining na red. So 6 na wire ito mga bossing. Sa mga wire ng CKP sensor papuntang ECU, wala nga akong nakitang problema at hindi nga ito mga putol. Kaya naman binalik ko na yung bagong linis na stator. Kasama ang bagong palit na CKP sensor, bagong linis at bagong pinturang magneto. Kasama rin yung ignition coil, spark plug cap at bagong palit na spark plug. Ngayon, susubukan na natin itong paandarin. Ang gagawin natin dito ngayon, ibababad natin itong motor ng 20 minutes na umaandar. Kasi yung dating CKP sensor niya mga boss, inabot ng malayong lugar, tsaka uminit na yung makina, tumitirik na. So ngayon, itong CKP sensor natin mga boss, testingin natin to. Ibababad natin itong motor mga 20 minutes. Tingnan natin kung mamamatay pa rin ba yung makina. Okay, let's go. Yun o. Yan. 20 minutes mga boss. Kapag may problema, titirik yan. Kapag wala, hindi yan titirik. Alright. So mga boss, eto na yung Aerox na ginawa natin. More than 20 minutes na itong umaandar. So hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagsha-shutdown yung makina. So kung may problema to sa CKP sensor mga boss, dapat shutdown na itong makina na ito. Kapag ni-revolution mo, maganda yung response ng motor. Hindi siya delay. Ayun. So wala ring hagok mga boss. So ang gagawin natin dito mga bossing, ibalik natin yung kaha. And then patesting natin ka sir. Galing dun sa main road papunta rito kahit mga 3 beses. Kapag may problema pa rin talaga to, titirik to. Okay, yun na mga boss. Tapos balik mo natin yung mga kaha, tapos patesting natin ka sir. Ayun. Yan. Pagdating ni sir galing sa drive test, tinanong ko nga siya kung tumirik ba yung motor niya. Sabi, so far so good naman. Hindi katulad ng dati, kapag uminit na yung makina, tumitirik na. Kaya naman ang sunod kong ginawa itong kulay na itim na Aerox. Pagbaklas ko sa magneto, ganito nga ang bumungad sa akin. Grabe, ang kapal. Talaga. Yung sa amin sir, ganyan din? Hindi. Hindi, napalinis to eh. Grabe mo. Hindi lang talaga sa sarap. Grabe yung kapal ng dumi. Pwede na taniman. So ang gawin natin dito mga boss, linisin natin to. Tapos yung magneto linisin din natin. Tapos check natin yung CKP sensor. CKP sensor ang problema nito mga boss, promise. Pinalitan ko nga ito ng oil seal at CKP sensor. Kasi wala naman ako nakitang problema sa kanyang stator. Sa ignition coil, sa spark plug cap, spark plug at mga wirings. Halos mag-iisang buwan rin noong gumawa kami dito sa Zambales. At hanggang ngayon, wala pa rin problema yung motor ng aking client. Matapos ko nga napalitan ng oil seal at CKP sensor, umandar na ulit itong itim na Aerox. Hindi lang natin nakunan ng video. Kaya naman sa mga gustong magpagawa, PM lang kayo. Baka kaya ko pa nga ayusin yung motor nyo. Drive safely mga bossing at ingat sa pag-troubleshoot. Siya nga pala, salamat sa mga solid followers. Ganon din sa mga nanonood ng aking video.